Okay, so eto, chapter 9 na tayo. Check natin kung nakailan. Okay, so diesel power plant. A diesel power plant is a thermal power generation facility that uses a compression ignition engine fueled by diesel. When we say compression ignition engine, this is different from yung yung gasoline engine. Kasi yung gasoline engine natin, spark ignition yon. Ang compression ignition ay nagkakaroon lang siya ng combustion due to compression, no? Dahil sa kapag kinompress natin kapag yung air and fuel mixture kasi na compress, so kapag na-compress yan, tataas yung kanyang pressure and yung temperature, so kusa siyang mag-ignite. Okay? To convert chemical energy into mechanical work and then to electricity via a generator. These plants are widely applied for backup power. Kapag sinabi nating backup power, parang siya, di ba? Kapag nag-brown out, di ba? Okay. Remote area electrification sa mga lugar na walang supply ng talaga. Walang supply ng or hindi connected sa grid. Yung mga island, mga ganon. Halimbawa, ano ba yung mga halimbawa ng island na Yung Batanes pala, connected ba sa grid yung Batanes? Parang hindi naman na ata. Kasi ang layo naman na ng Batanes sa sa Cagayan. Siguro meron silang sariling doon. Sabihin na lang natin na meron silang nga natin pala. Search natin. Yung Batanes kasi hindi siya connected sa Luzon grid. Palakayin natin. Kay Napocor ang ang nagsusupply ng electricity sa Batanes. So ang ginagamit nila doon ay diesel power plant. Okay. Ayan. So talagang gamit talaga ang diesel doon power plant. Tanungin natin what is the capacity of the diesel power plant. Ngayon natin, baka sasabihin niya, hindi ko alam. So according dito, malaki din pala Itbayat. Kasi yung mga island tong mga to so may kanya-kanyang sila satbang. So as of December 31, 2024. Ayan. Gumagamit din sila ng wind power. Ano pa ba? How about solar? Wala. Then a wind diesel hybrid. Okay, meron ding hybrid connected yung diesel tsaka yung wind. Matagal na to, yung 2004 pa to So malamang lumaki na siguro yung niyan. So hybrid Sige, so balik tayo doon. And peak load management due to their fast startup and compact design. Later on, yung tinatawag na peak load, i-encounter natin yan later on sa variable load problems. So mga nasa finals na yon. Okay, applications, mga naman na to, mga basic na to. Kumbaga, alam naman na natin kung yung mga applications niyan, Standby for hospitals and so on, institutions, prime movers, mobile generation for construction military fields, marine propulsion, and then nasabi na to kanina. Advantages, fast response to load changes meron pala tayong tinatawag na tawag dito ATS. Alam niyo yung ATS? Automatic Transfer Switch. Na kung saan, for example, nag-brown out, automatic na aandar yung diesel generator. Mga seconds lang yung diferensya, Seconds lang yung diferensya.
Baga makikita mo naman na yung ilaw ay mamamatay na, parang hihina siya, pero kapag hindi naman as in na yung ilaw ay mamamatay eh. Ano na nga bang tawag doon sa Ilocano? So, sa Ilocano, agkudrop lang isuna and then tubig santuman lang. Okay? So, ganun yung difference. Ang bilis na ng pag-response ng diesel power plant. Gamit ang automatic transfer switch. High part load efficiency, low initial investment and space requirement. No need for steam. Okay? Limitations, yun nga lang no, maano sa diesel. Mahal ang diesel. Okay? Emissions of pollutants. Not economically viable for continuous. Yun nga. Kasi nga mahal ang diesel tapos nag-starfy na. Halos parehas na ang presyo ng diesel tsaka ng gasolina ngayon, di ba? Dati malayo ang diferensya niyan. Pero hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit biglang tanong natin kay AI pala. Okay, tanungin natin si AI kung bakit parehas na ngayon parehas na ang presyo ng diesel tsaka ng gasolina. So, global supply and demand dynamics. So, sabi dito, increase industrial demand. So, ibig sabihin yan, dumadami na talaga yung gumagamit ng diesel. Lalong yung sa mga industries. Ayan, kagaya ng trucking, shipping, agriculture, and tapos, yung supply pala. So, ibig sabihin yan, parang lumiliit na rin yung supply ng diesel, no? Kaya, ayun, nagmamahal. Tapos, mga naman na to, mga common refinery. So, geopolitical events, patay. Pasok na naman ang political dyan, no? Okay. Di natin alam, baka naman si Russia ay medyo naghihigpit na, no? Baga, ganito na lang yung pwede ninyong makuha sa amin, taxation. Okay? So, pero yung titignan natin yung number 1, okay, global and demand dynamics. Yan. Okay? Balik tayo doon. Modern developments, hindi naman na to. Modern pa ba to? Parang hindi naman na. Common naman na to. Yung turbocharging and intercooling. Or kung minsan makikita natin yan nakasulat sa mga sasakyan. For example, yung sasakyan dati ni Sir Simper, yung Delica. Makikita doon na turbo intercooler. Ibig sabihin ng turbo intercooler ay turbocharging na mayroong pang intercooling. Kapag sinabi nating turbocharging pala class, mayroong compressor yung engine. Ang nagpapaikot kay compressor ay yung gas turbine. Yung gas turbine naman, connected yung shaft ng gas turbine doon sa compressor okay. Ang nagpapaikot kay gas turbine ay yung exhaust gas or yung usok sa tambutso. Ngayon sa compressor naman, kino-compress niya yung hangin bago siya pumunta doon sa combustion chamber. Okay? Pero before siya pumunta doon, after ng compression, pinapalamig ni intercooler. Nang sa ganon, mas madami yung supply ng air na papasok doon. Okay, yan. Kapag ang kasi, di ba? Kapag ang air, kapag kinompress, init. Pero kapag ang air pinalamig natin, anong mangyayari? Ang purpose kasi natin, i-compress Ngayon, para mas makompress yung hangin, lamigin mo siya. Diba? Yan. Okay? Then, yung electric fuel injection, hindi na bago to. Okay, sa mga motor, kaya na yan, maliban lang sa mga
motor na usually pampasada, yung TMX, mga yan, carburetor pa rin yung ginagamit doon. Pero yung atang ano, yung may FI na din ata na Barako, 175, meron na rin ata. Pero ang mahal naman 100 plus. Exhaust after treatment technologies. Okay, so may mga ano din, may mga parang naalala ko tuloy yung tinatawag na catalytic converter, parang ganon. Yung mga exhaust gases, may equipment doon na nilalagay para ma-minimize yung mga nitrogen oxides, sulfur oxides, and so on. Hybrid integration with renewable energy sources, kagaya kanina ng sinabi na pinag-combine yung wind tsaka yung diesel. Okay, anyway, later on meron tayong separate chapter for renewable energy sources. Components, hindi naman nabago yung mga components ng diesel power plant. No? We have the diesel engine. Okay. Pasadaan na lang natin to. Air intake system. Fuel system. Cooling system. Lubricating system, exhaust system, starting system, ano pa ba? Yung generator or yung alternator, control panel. Okay. So daan na lang natin yung mga yan. Fuel, auxiliary systems, fuel handling and storage. Usually ito yung mga ano talaga, mga malalaking planta talaga to. Na meron silang storage ng fuel. Usually ano to, parang yung mga tawag dyan yung mga gasoline station na yung tangke nila nakabaon. Ventilation and noise control systems. Waste heat recovery systems. Pwede kasing ano, yung usok, mainit pa kasi yon, pwedeng gawing pangpainit ng tubig for example, i-connect natin, gawin nating hybrid bang tawag doon? Yung combined na diesel saka steam, yung init na galing kay exhaust gas sa diesel power plant, pwede kasi natin gamitin yun para painitin yung feed water. Mga ganong paraan. Pero hindi naman na ganon kainit yung actually yung exhaust. Yung temperature ng exhaust gas from the diesel, hindi naman na ganoon ka-init masyado, no? Pero at least, pwede pa namang gamitin yon pang painit ng tubig. Okay? So, those are the components. Okay, ito yung talagang focus natin, yung performance analysis of diesel power plants. Okay? Performance analysis is essential to evaluate how efficiently a diesel power plant converts chemical energy into useful electrical energy. It involves thermal efficiency assessment, okay, energy balance, and application of fundamental thermodynamic principles. Hindi pa rin kayo makakaligtas sa thermodynamics. So, gamit ang thermodynamics. Thermal efficiency, alam naman na natin kung ano ang formula for the thermal efficiency kapag mga engines or kapag mga cycles. Okay? So, kapag diesel power plant, we have the brake power divided by yung Qin or mass flow rate ng fuel times yung kanyang heating value. Okay? Or CB, calorific value of diesel. Ayan. Okay? Yung brake power pala class, yun yung usually makikita natin sa nakalagay doon sa nameplate ng diesel engine. Or yun yung available power doon sa sa may pulley. Sa may pulley yan. Okay. 10 horsepower, mga ganon, yung nakalagay doon. Or yung ginagamit natin sa pag-pump ng tubig, yung ginagamit sa mga bukid, gasoline, mga 5 ganon, 5.5 HP, 7 HP, ayun yung brake power. Pero hindi naman yun yung output actually ng pump, iba pa yon. Meron ka naman kasing pump efficiency pa doon.
Ito yung schematic diagram ng ang dami dito, no, ng diesel power plant. So, meron pa siyang cooling tower. So ito sa mga ano naman na to, talagang malalaking ano to, malalaking diesel power plant. Okay? Tapos meron ka pa palang condenser dito. Bakit may condenser dito? Wala namang steam dito na kailangang i-condense. Meron ba? Parang wala naman, no? Okay. Ayan. Sige. Dapat hindi ano ang tawag dito, dapat hindi condenser yung tinawag niya dyan, no? Kasi wala namang steam dyan na i-condense. Siguro mas magandang lagay na lang siguro dyan, dapat ay ano kaya to, heat exchanger. Mas okay pa, no? Okay. Heat balance. Heat balance sheet. Ano ba ang heat balance sheet? Natin kung anong heat balance. Parang ano lang naman sa class table, no? Kumbaga nakalagay dito yung breakdown. Ito yung mga ano, yung mga nasa table usually, brake power, heat loss to cooling water, heat carried by exhaust gases, friction and radiation losses. So the heat supplied is equal to the sum ng mga to. Heat supplied or yung heat na galing sa fuel, that is brake power plus heat to jacket cooling, exhaust, and other losses. Ito yung sample ng heat balance sheet natin. So, meron tayong ano dito. Ito yung mga heat outlet. Okay. Then, ilang kilojoule per minute ba ang napunta doon? Okay, yung mga yan. And then, yung total heat input, yung sum nito, yung 21, 18, 16, 500, 6,000 yan. And then, we have the percentage. Paano na ko yung 35? That is 21 divided by 6,000. Yung 30% naman na yan, that is 1,800 divided by 6,000 and so on. So, in total, that is 100%. So, yan lang naman yung, ganyan lang naman yung itsura ng heat balance sheet. Parang nililista mo lang kung ilan yung heat na napunta doon sa bawat area, no? Then ilan yung percentage. Specific fuel consumption, that is equal to the mass flow rate ng fuel divided by brake power. Ganun lang kasimple, no? Mass flow rate ng fuel divided by brake power. Ang unit natin is kilogram per kilowatt hour. Okay? Ang katumbas nito, class, sa mga motor na ginagamit natin, ang pagkakaiba lang kasi nito, saka doon sa motor, sa motor, usually, ang ginagamit ay kilometer per liter. No? Yun yung measurement kung gaano ka-efficient yung mga motor. Okay? Yung mga Honda Click na 125, nasa 52 ata. Tama ba? 54 yung average kilometer per liter, no? Yung Honda Click na yung 150 nasa ano yun ata 52 kilometer per liter, no? So matipid na yung mga ganong ano, mga ganong range ng fuel efficiency. Okay? Yung isang efficient talaga yung ano, yung Honda Beat. Ganon, yung mga nasa 110, 100 yung volume displacement, ang ano nila, ang titipid. Lalong-lalo na yung mga ano, yung mga manual transmission, sila yung mas matipid talaga. Okay? So lower SFC indicates better fuel efficiency. Tama ba? Tama, no? Yan. So kapag mas maliit yung SFC mo, ibig sabihin mas efficient. It is affected by load. O nga naman, siyempre, no? Parang ikaw din, kung ikaw yung, sabi ko nga kanina, kapag mas mabigat yung karga, edi mas ano din, mas magastar sa gasolina. Kapag sa speed naman, kapag
Ganito. Ang speed kasi depende yan, no? Kapag ang speed mo lang naman ay mabagal, naka-start lang. Okay, kapag ang speed mo naman ay napakabilis, maka-start din lang, maano sa fuel din lang 'yon. Pero kapag halimbawa sa mga motor, ay in-experiment ko ito sa akin, experiment ko. Ang pinaka-efficient na speed ng motor na ginagamit ko ay nasa 60, mga ganon, 60, 80. Pero kapag mabagal, yung takbo, mga nasa 30, 40, hindi siya efficient. So kapag magpapatakbo kayo ng motor, kahit sa kanto-kanto lang, mga 60, mga ganon para tipid. Kapag nandito ka sa school, 60 agad para tipid. And engine tuning. Yan, tuning. Mechanical efficiency, hindi naman nabago to, no? That is brake power divided by the indicated power. Ito pala, may mga nagtanong, ano ba ang formula for the mechanical efficiency, sir? Depende, no? Depende. Kapag mga heat, ang tawag doon, kapag mga energy, kapag yung mga machine na nagbibigay ng energy, ganyan yung kanyang efficiency. Ang mechanical efficiency. Yung output divided by yung indicated. Kapag mga energy extracting naman, tama ba? Energy extracting? Baliktarin ko na lang pala. Tama, mga energy extracting or yung mga energy na nagbibigay ng energy, ganyan. Pero kapag mga machine naman na energy na absorbing, energy absorbing, halimbawa ng mga energy absorbing ay yung compressor. Okay? Baliktad, indicated divided by brake power. Kaya mali kayo doon sa quiz ninyo sa ewan ko machine design nata yun. It measures the effectiveness of converting indicated power into shaft power, accounting for friction and mechanical losses. Okay pala class, iwasan pala ninyo na yung motor ay palaging naka-idle. Yun yung pinaka magastos ang gasolina, yung naka-idle. Kasi wala siyang output, di ba? Zero, pero umaandar. Yun yung pinakamatakaw ang gasolina talaga kapag naka-idle. Di ba umaandar na wala kang output? Hindi mas okay pa yung umaandar na umaandar na may output. Umaandar na tumatakbo kasi. Ha? Yun nga yung may pinakamataas ang fuel consumption. Yung naka-idle. Kasi ang nire-resist lang niya ay yung friction. Actually, yun talaga yung pinakamagastos ang gasolina or pinakamarami na kukonsume ng gasolina kapag umaga na naka-idle. Kasi nga yung heat talagang papainitin niya muna yung makina, di ba? So, kung baka sabihin mo na lang na ang daming fuel na pumupunta dun sa heating aside pa dun sa friction. Diretso na lang, wag nang painitin. Iinitin lang naman eh. Okay? Volumetric efficiency. Ang volumetric efficiency natin, volume of air intake at ang ibig sabihin ng NTP dyan, normal temperature and pressure divided by the swept volume. O kumbaga, yung actual na volume na pumapasok divided by yung volume displaced. Indicates how effectively the engine can inhale air. A key factor in turbocharged engine. O yan pala yung isang reason kung bakit naglalagay ng turbocharger. Para mas madami yung volume na papasok na air. Okay? Meron din namang ibang paraan aside from turbocharged. Usually ang turbocharged kasi makikita sa mga diesel engines. Hindi mo yan ewan ko lang kung may mga gasoline engine na merong
turbocharged. Ewan ko lang. Pero hindi pa ako nakakita. No? Ang ginagawa nila or yung technology na ginagamit sa mga gasoline engine ay yung BBA, BBT. Ano yung BBA, BBT? Parehas lang ang purpose nun. Ang BBT ay variable valve timing. Ang BBA naman ay variable valve actuation. Parehas lang naman na valve yung ino-operate doon. Okay? Usually kasi ang BBA at BBT, ang pinaka-purpose niya talaga ay during higher speed, higher RPM. Kasi parang hirap na pumasok yung yung hangin kapag napakabilis masyado. Ayun yung purpose niya, no? O anyway, pares lang naman yung function ng or yung purpose ng turbocharge saka yung BBT or BBA para mas madami yung supply ng air na papasok doon. Okay? Factors affecting performance. Okay? Ambient temperature and altitude or affect air density. Ganito kasi yan, no? In terms of density, mas maganda or mas malakas ang makina kapag yung density ng air na pumapasok ay mas malaki. Parang ganito lang yan, no? Kapag yung air ay manipis, kulang ng oxygen. Kumbaga, ang oxygen kasi kailangan dyan para sa combustion, di ba? Kung babalikan natin yung ating combustion, kailangan ng oxygen or air. Okay? Kasi ang air naman meron siyang oxygen. Sabihin na lang natin na ganito. Sabi niya kasi sa dyan, temperature and altitude. Altitude mag-focus tayo sa altitude muna. Di ba nga ang daming namamatay na umaakyat sa Everest, Mount Everest? Dahil ang nipis ng oxygen doon. Bakit manipis ang oxygen sa Mount Everest? Kasi ang taas. So, ibig sabihin yan, parang ganun din. Kapag ang isang engine ilalagay mo sa mataas na lugar, ihina din yung kanyang output. Kasi kulang yung pumapasok na oxygen. Yan, ganun din. So, ganun din kapag sa temperature, no? Kapag mas malamig, di ba, mas dense. Kapag mas mainit, lesser dense. So, ibig sabihin, mas malakas ang output ng isang makina or isang engine kapag malamig. I don't know. Pero din yung iba naman na hindi mag-ano yung iba eh. Hindi ganito, ang pinag-usapan kasi natin dito ay yung density, not yung temperature. Okay? So density higher temperatures and higher altitudes reduce air density, leading to lower oxygen availability for combustion. This results in complete combustion, reduce power output, increase fuel consumption, okay? And then turbocharged engines compensate better altitude losses than natural aspirated one. Ayan. Okay, sige. Hindi ko sinasabing mag-click kayo. Iyon nga lang kasi yung comparison ko eh. Engine load and speed. Engine load determines, nasabi ko na to kanina, di ba? Kapag mas mataas yung karga or yung load, tama, mas malaki yung fuel consumption. Efficiency decreases due to incomplete fuel burning, ayan, and higher relative friction. Usually, mapapansin yan kapag yung mga trucks, yung mga aarangkada talaga, kitang-kita yung yung usok, black, no? Hindi na lahat nun nasusunog. Incomplete burning na yon. Kulang na yung Ang dami yung pumapasok na diesel pero kulang yung supply ng air. Optimal engine speed ensures good combustion and reduce wear. Ito na yung sinasabi kong kanina, i-test ninyo yung inyong mga motor kung ano ba yung pinaka-optimal na speed niya. Sabi ko nga kanina, 60, 80, mga ganon. Too high, ayan sabi dito, too high or too low speeds increase mechanical stress and lower efficiency. Yung naman class, yung mechanical stress, nangyayari yan sa sa higher speeds. Kasi ang init na nung engine. Alam naman natin kapag
ang isang metal or isang steel o basta metal, no, kapag mas habang tumataas yung kanyang temperature, yung kanyang strength bumababa, no. Pero siyempre, dinisign naman yung mga motor na ano, kayang-kaya niyang, oo, kayang-kaya niya yung mga ganong temperatures. Maliban lang yung mga ano, record. Wala tayong mag-violate doon. Mamaya baka mamaya ano tayo, inato. Okay. Fuel quality and injection timing. Ang mga ano naman na to, mga basic naman na to, no? Hindi na natin siguro kailangan anuhin yan. Nasa ano na yan. Nasa mekaniko na kung minsan yan, no? Cooling system effectiveness, basic naman na yan. Alangan naman na hindi mo lilinisan yung ano, hindi ka magpapalit ng coolant, ano pa ba? Hindi ka mo lilinisan. Baka yung fan naman ay ano, yung belt ng fan naman na ay maingay, hindi naman na maganda yung ano. So mga basic lang naman na yan. Solve examples na pala. Example number 1. A 4-stroke diesel engine operates at 1,800 revolution per minute and is equipped with 4 cylinders. Each cylinder has a bore of 0.12 meters and stroke length of 0.10 meters. Ang laki Ang laki ng ano niya, ng bore tsaka stroke. The engine exhibits a mean effective pressure of 1,500 kilopascal. Determine the engine's indicated power output in both kilowatts and horsepower. Okay, so ito yung mga given. We have the number of cylinder is 4. Then yung number of stroke is 4 stroke. Yung RPM niya is 1,800. Yung diameter tsaka yung stroke or yung length 0.12 tsaka 0.10. Indicated mean effective pressure 1,500 kilopascal. So hanapin natin yung brake power tsaka yung in kilowatts and horsepower. Okay, ano na ang formula natin for brake power? Parang may mali sa problem. Ang hinahanap pala class ay indicated power. Indicated power pala, hindi brake power. Sige. So, anong formula natin for indicated power? Memorize nyo ba o nakalimutan na? Indicated power is equal to the indicated mean effective pressure multiplied by the volume displaced. Wherein ang volume displaced, that is equal to the area times the length times n, di ba? Ang area is pi over 4 d square, then the length, and then the n, and then number of cylinder, and then meron ka pang constant dito, diba? Wherein ang k natin dyan is equal to 1 knot kapag 4 stroke, no? And then 1 naman for 2 stroke. Okay, ayan. Kung minsan ang k nilalagay sa baba. Okay, kung minsan itong k nilalagay sa baba, denominator, no? In this case, kapag yung k mo nasa baba, kapag 4 stroke, yan ay ano ba? 2, tama. Okay, but anyway, ayan. Ang sabi nila, para mas madaling may memorize daw ay ano to? Yung power, tama, Planck, no? Planck. Yung P. Anyway, sige. Di ang dali, substitution lang, di ba? So, ito ay 1,500. Lagay natin yung unit, kilonewton per meter square. And then ang volume displaced natin, siguro solve na lang muna natin yung volume displaced. Pi over 4, ang diameter natin, ang laki 0.12. Gaano kaya kalaki yung makina na to? And then, ang N natin ay 1,800. Okay, divide ko ito ng 60 class para maging per seconds, no? And then, number of cylinders 4.
and then 1/2, no? So the volume displaced in meter cube per second na yan kasi na-divide na yan ng 60. So yan ay 0.0679 cubic meter per second. So yan, ilagay na natin dito 0.0679 meter cube per second. So magka-cancel to, mawawala yan, ito mawawala yung exponent niya, magiging meter na lang. And then kilonewton meter per second is kilowatts, no? 101.79 kilowatts. Okay, nakadiretso sa calculator kasi kaya yan yung lumalabas. And then in terms of horsepower, basic naman na to 0.746 kilowatts is to 1 HP. So indicated power in horsepower ay 136.44 HP. Ayan, question? Wala naman siguro. Okay, so basic. Next example. A turbocharged diesel engine takes in air at 32 psi absolute and 600 degree Rankine. O yan yung temperature tsaka pressure ng air sa may cylinder, no? Papasok sa may cylinder. The engine operates with a compression ratio of 16:1 and develops a mean effective pressure of 125 psi. If the displacement volume is 600 cubic inch and the engine runs at 200 rpm, calculate the indicated power output in horsepower. Okay, so yan yung mga given. Indicated power naman ang inaanap. Involved pa kaya dito ang RK? Parang hindi naman na, no? Kasi ang indicated power natin that is equal to volume indicated mean effective pressure times volume displaced. Binigay naman na to, tsaka yun, hindi yan, diretso na. Panggulo lang pala yung pressure, temperature, and RK. Ang point lang naman ng problem na ito is mag-English units din tayo. So, 125 PSI, pound per inch square. Okay? And then, multiply it by, ang volume displaced natin ay 600 cubic inch. Wait pala. Di pa pala naka-multiply dito yung yung L, di ba? Volume pala yan. Tagalin natin yung dito. Ayan. Okay? Natanggal naman na lahat. Yung walang hello, then, di ba ang volume displaced is equal to volume times N. C. Tapos K, no? So wala namang C, mayroon bang sinabing C or number of cylinder diyan? Wala, no. Wala ding sinabi kung 4 stroke. Wala din, no. Number. Yung pala nakaano na yung dito yung volume display ng 600, yung 600 na yon naka-multiply na dyan yung number of cylinder, no? Yung N. Yung K, hindi ko alam, no? So, yung K natin dyan, wala, no? Sige. So, kailangan lang natin multiply yung N para maging volume displaced. So, this is 200 per minute. So, magiging mawawala yon, magiging inch pound per minute. Okay, lagay na lang muna natin dito yung value. 125 times 600 times 200. Yan ay 15 million na. 15 million. So, inch pound per minute. Ang kailangan na lang natin dito gawin ay convert natin yung inch pound per minute into HP. Okay? Ang 1 horsepower ay equivalent sa 396,000
inch pound per minute. O, di ba? Ang tagal, ang ano, tandang-tanda ko pa yan. So, yan ay equal sa 37.88 horsepower. Okay, stop. Okay, let us correct this problem pala, ano. Okay, ganito, tama, ano. Kasi wala naman halos wala naman na tayong makikitang engine na 2-stroke na diesel. Meron, pero siguro nung mga unang panahon. Sa ngayon, wala naman ng 2-stroke. Kahit nga gasoline engine, wala nang 2-stroke eh. Kumbaga, phase out na yung mga yon. Kasi ang mga 2-stroke, mausok. Nakakasira sa environment. Okay? So, let us correct. I-divide natin ito ng 2 para maging 4-stroke. Okay? So, yan. I-divide din natin ito ng 2. I-divide din natin ito ng 2. So, ang magiging final answer natin ay 18.94 horsepower. So, that should be our final answer. Okay?